Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. So sa video na to ay pag-uusapan natin itong balita patungkol nga po dito sa umiinit na issue patungkol po sa mga korupsyon na nagaganap sa ating bansa at ang, alam niyo naman na pinaka-latest sa kakasuhan na raw sina Martin Romualdez at Saldi ko at kani-kanina rin lamang ay sinabi na rin na ipa-arrest na rin daw itong mga nasabing dalawang personalidad. So, syempre maraming tao ang ika nga natutuwa at mukhang willing na si Pangulong Bongbong Marcos na ika nga bitawan si Representative Martin Romualdez. Alam naman po natin sa lahat po ng mga akusasyon at kontrobersya ay dawit na ang kanyang pinsan at siguro sa aking palagay ay hindi na rin niya kayang protektahan si Martin Romualdez. So nakalalamang sa makasuhan na po siya at syempre marami ang nagtatabang kung gaano ba talaga ang itatagal ng kaso na to, lalo na involved na ang pinsan ng Pangulong. So, itong mga nakakaraang araw ay nabalita rin na di umano ay tumawag. Well, sa bagay sinabi naman ni Ombudsman na Boying Rimulya na tinawagan daw siya ni Martin Romualdez para sabihin na siya daw ay walang kinalaman o inosente dito sa mga akusasyon na ipinupuro sa kanya. So, pero syempre, tulad ng isang lingkod publiko, sinabi naman ni Martin Romualdez na kung saan daw dadalhin ng ebidensya, doon sila gagawin. So, overall, okay naman. So, pero parang ika nga parang may namuhulang na konting teorya sa akin. So, kung matatandaan po ninyo ng mga nakakaraang araw o ng mga nakakaraang upload ko, ay sinabi ko na baka hindi na umuwi si Saldi ko dahil syempre pipilitin niya na magkaroon ng political asylum kung saang bansa man siya ngayon na nagkakakulong. At matatandaan nyo rin na nag-upload siya ng ilang mga video kung saan ay siniwalat niya yung mga nalalaman niya patungkol po dito sa korupsyon sa Kongreso na kung saan involved nga si Martin Romualdez at kasabay na rin nito ay siniwalat na rin niya na may mga miyembro ng gabinete na involved dito sa iskandalo na to. So, muli kong binalikan yung video mismo na kung saan ay naglalahad si Saldico patungkol nga po dito sa mga koneksyon ng mga tao na to dito sa malawakang korupsyon na nangyari sa 2025 national budget. At siguro mga 3 o 4 na beses kong inulit yung video na to at meron lang namuon na teorya sa isip ko. Kasi syempre, alam nyo, ang mga tao na to ay magagaling mag-isip, mga matataling. Sinabi ko doon sa mga nauna kong video na itong pag-upload ni Saldi ko ng mga videos niya ay magagamit niya ika nga bilang patunay na siya ay isang ano ba ang tawag dito? Political risk, ika nga. O tama ba yung English natin? Isa siyang politiko na nalalagay sa ika nga delikatong sitwasyon na kung saan
sinabi na rin niya na nangangamba siya sa kanyang buhay kung sakasakaling babalik siya sa Pilipinas. So, isa yun sigurado sa mga paraan para ipakita niya sa bansa na a-applyan niya ng political asylum na talagang ang nilalabanan niya ay si Pangulong Bongbong Marcos. At pansinin po natin na ang mga kakasuhan pa lamang po excuse me, ang mga kakasuhan pa lamang po ay si Martin Romualdez at si Saldico, pero hindi po si Pangulong Bongbong Marcos dahil marami nga po ang nagtatanggol sa kanya at sinasabing pati nalalamunan ko na naman, siya po ay inosente. So, nung maalala ko yung mga tao na nagtatanggol sa kanya, pilit na sumiksik sa isip yung salitang wala siyang kinalaman o walang kinalaman si Pangulong Marcos dito. Kaya po, inulit-ulit ko po yung video ni Saldico at may napansin lamang po ako. Doon po sa mga inilahad ni Saldico, kung mapapansin po ninyo, kung sino lamang po yung mga taong binanggit niya doon sa video, ang ika nga direktang kakasuhan ng ombudsman ng ating gobyerno. Pero si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi. So unang nakapagtataka po yun. Ikalawa, parang, ito lang teorya ko lamang parang ang ika nga ang sarswela o ang palabas na susundan naman ngayon ng administrasyon ay ibinabase na ngayon nila dito sa sinabi ni Saldico na kung saan ang magkakauntsaba lamang ay itong mga gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, si Martin Romualdez at si Saldico lamang. So, napaisip ngayon ako. Kasi marami yan nagsasabi, mga amo, inyong nasusubaybayan itong mga kaganapan sa kaso na to, na sa lahat ng mga pangyayari, pilit na ini-extract nila o ibinubukod nila si Pangulong Bongbong Marcos at pilit nilang pinalalabas na ang lahat ng ito ay orchestrated lamang ng dalawang kontrobersyal na politiko, si Martin Romualdez at si Saldico. Pero ito naman ang sa akin, at sinasabi rin naman to ng ibang mga eksperto, na imposibleng hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga korupsyon na to dahil sa huli, siya po ang pipirma ng national budget at syempre bago niya pirmahan yun, kagaya nga po na sinabi niya, 4,000 beses, 4,000 pahina po nung nabanggit na budget ang nabasa na po niya. Diba? At sinabi ko rin po sa inyo na para malaman natin kung may katotohanan nga po ito, bakit hindi natin pagkumparahin yung mga in-upload ni Saldico, mga dokumento at yung mga dokumento na pinirmahan po ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung may masisili po doon na mga proyekto na napirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos, maaaring mapagkugan lamang po ito na may kinalaman po si Pangulong Marcos. Or, sadya lang talagang incompetent ang ating Pangulo at pirma na lamang ng pirma na delikado naman, hindi po ba? Kung iisipin po natin, siyempre marami po ang magdi-disagree sa akin dito, lalong-lalo na po yung mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos at ng administrasyon. Pero, hindi po ba dapat imbestigahan din ika nga ng ating mga sangay ng gobyerno, ng ICI, ng Ombudsman, ng DOJ,
yung ah, 2025 national budget na pinirmahan ni Pangulong Marcos. At pagkumparahin kung merong mga project nga doon sa listahan ni Saldico na napirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito pa po ang isa. Bakit kinakailangang kung yung mga tao na binanggit ni Saldico sa kanyang video, ang mga ipaa-aresto at kakasuhan ngayon, bakit hindi pwedeng tanggapin yung naging paglalahad ni Saldico at gawing legal yung kanyang pwede na rin nating masabing sinumpaang salaysay. Bakit pinipilit nila yung senaryo na hindi pwedeng maging legal yun hanggat hindi niya nasusumpaan dito sa Pilipinas? Isa pa, sinabi ko rin po sa inyo na ang paraan lamang para maibalik sa dito ay kung makakaiwala nila at nakasuhan na ako. At sinabi na rin sa balita na hihingin na nila ang tulong ng Interpol para maaresto si Saldico at madala dito. Sa parte na yon, parang medyo nagdududa ako dahil syempre mangangailangan din ng permiso ang Interpol doon sa bansa na pinagkakanlungan ni Saldico kung maaaring arestuhin siya. Paano kung magtagal, yung proseso ng pagsasampa ng kaso, which is siguro baka sa pressure na rin ng tao, sabihin na nating maapura. Paano kung nakapag-apply na pala ng political asylum si Saldico doon sa bansa na pinagkakanlungan niya ngayon, hindi na siya maaaresto. O dili kaya, ang isang senaryo pa nito ay lumipat na ng ibang bansa si Saldico sa anumang kaparaanan ay makapunta siya doon sa bansa na kung saan ay hindi kinikilala ang Interpol at wala tayong extradition treaty. Maaari din pong gawin ni Saldico yun. Maaaring maglaro din po sa inyong mga isip na hindi siya makapagtatago ng pangmatagalan doon dahil syempre baka kapusin siya sa pera. Pagdating po doon sa aspeto na yun, sa tingin ko, sa ngayon at sa malapit na hinaharap ay hindi pa siya mamumroblema sa pera. Tandaan ninyo, 3 air asset niya ang nailabas niya ng bansa. At ang mga asset na yon, yung mga air asset na yon, sa ibang bansa, alam ko, nagagawa ng paraan yun para ma-i-registro. Pero maibibenta na lamang niya yun, siguro half the price na lang. Pero magkaganon man, napakalaking pera para magtagal siya sa pagtatago sa ibang bansa. At meron pang isang chismis na lumutang dun sa pagtatanggal kay Executive Secretary Bersamin, na kung saan di umano may mga taong tumawag sa kanya hindi sa Malacanang, pero sinabihan siya na magbitiw na siya sa kanyang bukin. May mga tao o may mga komentarista at mga kilalang tao din ang nagsasabi na ang tumawag sa kanya ay representante ng mga negosyante dito sa ating bansa at sinasabi nila na nagbalik na ang mga oligarchs sa pagkontrol sa ating gobyerno. So meron na ring pahapyaw ng pagpasok ng impluwensya ng mga negosyante
negosyante. So, nangangahulugan ba nito na hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpapatakbo sa bansa ngayon, hindi itong mga di umano ay mga negosyante na to? Siguro hindi na natin malalaman yun. Pero ang sigurado po nito, ang pinaka-inaabangan po ngayon natin, kung maibabalik si Saldico dito sa bansa. Dahil si Martin Romualdez po ay nahandito lamang at mukhang willing naman siyang makipagtulungan. Siyempre, dahil ang kanyang pinsan, ang presidente, at hindi naman siya siguro nagangamba ng malaki na siya ay mapapahamak. Malamang ang mangyari nito, tulad ko na sinasabi ko ito po ay teorya ko lamang, maaaring patagalin na lamang itong kaso na to. At alam naman po natin ang sistema ng judiciary dito sa ating bansa ay napakatagal. Hindi ko ba bagong katulad. So halos magkakalimutan na. Maaari nating maikumpara po doon sa kaso ni sino ba yung nakasuhan na babae nung PDAP scam, di ba? Anong pangalan ng babae na yun? Nakaligtaan ko na. Sandra, hindi naman Sandra Cam, at yun, yung babae na yun. So, napakatagal na po, pero yung mga kaso po niya, doon sa PDAP scandal na yun, halos ngayon pa lamang po nadidesisyonan ng maayos. Ika nga, at nakukundik siya. Di ba? May 10 taon na rin po mahigit yun. At itong kaso na to, lalong-lalo na po itong skandalo na to, dalawa sa pinakamatataas na opisyal ng ating gobyerno, si Martin Romualdez at si Saldico. Sigurado ko na magtatagal itong kaso na to at syempre hindi naman kukuha ng mga abogadong pipitsugin yan. Yung pinakamahusay at ma-influensyang law firm ang hahawak sa kaso nila. So, maaaring magtagal po ito, mga amo. Pero magkaganon man syempre, miski pa paano ay naibigay ng administrasyon yung hinihingi ng tao, which is si Martin Romualdez, yung pinsan ng Pangulo. So, sa mga susunod na araw, inaasahan ko na ang mga kritiko, ang mga kalaban ng administrasyon ay ipipilit, ika nga, through mainstream media o dito sa social media, na idawit ang pangalan ng Pangulo. At may parang bali-balita pa yata na parang may mga ika nga miyembro ng ating Armed Forces of the Philippines na medyo nawawalan na ng tiwala sa Pangulo at parang di umano, ayon na rin sa mainstream media, ay nagpaplano ng isang transition na government na kung saan ang napipisil nila na pumalit muna pansamantala ay si Ramon Ang, presidente ng San Miguel Beer. So, pero itinanggi na ni Mr. Ramon Ang yung mga balita na yun at sinabi niya na siya ay isang pribadong tao lamang at wala siyang interes sa politika. So, napakaraming mga mga balita ang lumalabas ngayon. At iisa-isahin po natin yan, siyempre. Gagawan po natin ang komento yan. Pero siyempre, ang pinaka-inaabangan muna po ngayon talaga, kung talagang maibabalik si Saldico dito sa Pilipinas. Garantisadong marami ang magsusulong yan, maging yung mga kababayan natin na naglulunsad ng mga malawakang rally sa ating bansa at ipipilit na magbalik si Saldico dito. Siguro ang nakikita ko na nga lamang kung problema dyan na kung
maibabalik nga ba kung makakatulong nga ba ang Interpol. Ikalawa, sino ang magagarantiya ng kaligtasan ni Saldico oras na makabalik siya rito? Maaaring sasabihin, nagpresenta na ang ombudsman na gagarantihan niya ang kaligtasan ni Saldico. Pero syempre, marami ang nagdududa dahil ang isinasabit, ang ikinakanta ni Saldico ay si Pangulong. At si Pangulong Bongbong Marcos na naman ang ating Pangulo, ang chief, ang commander-in-chief ng hukbo ng Pilipinas at lahat ng departamento sa ilalim ng gobyerno niya ay kontrolado niya. So, kung ako, kaya Saldico, siyempre, bago mangyari yon na mahuli ako ng Interpol, kung hindi ako maa-approval ng political asylum dito sa mga bansang lalapitan ko, baka magtago na rin ako. Ika nga sa isang bansa na una, walang extradition treaty ang bansa natin, at ikalawa, hindi mapapasok ng Interpol. Diba? So, dito ko na muna po tatapusin ang video na to at babantayan po natin ang mga susunod na kaganapan dito sa pagsasampa ng kaso kay Martin Romualdez at Saldico in company, di ba? In company. At syempre, sa bawat balita o sa bawat mga istorya na lalabas ay kukomentuhan po natin. So, maraming salamat po sa inyong lahat mga amo at magandang araw po sa inyo.